sa loob ng maiksing panahon, sapagkat sa ganap na ikalima ng hapon ng yaon, ang araw ng Sabat ay magsisimula na. Nakarecord. Nakakangawit pa na. Ang mga Hudyo ay bumibilang ng kanilang oras mula sa ikalima ng hapon. Ngayon, nila Nicodemos ang dalawang hagdan, at ang mga ito ay kanilang isinandig ng pahalan sa banal na krus. Pinaakyat nila ang dalawang katulong at sa ilalim ng kanilang pamamahala, tinanggal nila ang mga kasangkapan na ginamit sa pagpaparusa at pagpatay. Dahan-dahan at bunggalang natanggalin ang kurunang tinik na sumugat at nagpahirap ng ulo ng banal na guro. Ito ay dapat nating ingatan at mahalin upang tuwing ating magunita ang uri ng pagpapakasakit na ginawa ng Panginoon alang-alang sa ating kaligtasan. Pagkatanggal ng koronang tinik, inihanda naman ang mahabang kayo na gagamitin sa paghuhugos ng barkada. Pagkalagay nito sa dapat kalagyan. Ay sinabi naman ni Jose Arimatea ang ganito: tanggalin ang pako sa kaliwang kamay. Hindi ko nga ma-zoom eh. Nakakangawit. Ano na yan? Itim din kasi suot eh. Tanggalin ang pako sa kaliwang kamay. Ito ay dapat ding mahalin at ingatan. Bagamat ito ay naging kasangkapan sa hirap at kamatayan, ang layunin ko ay walang iba kundi upang laging magunita ng buong sangkatauhan na ang Panginoon ay napako ng gamit sa pagtubos niya sa lahat ng kasalanan. Ang wika naman ni Nicodemos ay ganito: dahan-dahan tanggalin ang pako sa kanang kamay, at ito ay mahalin sapagkat ito ay nabahira ng dugo na siyang ipaghugas ng Panginoon sa ating kasalanan. Nang ang dalawang kamay ng Panginoon ay naalis sa pagkakapako, buong ingat na inaalaya ng dalawang katulong ang banal na katawan upang maiwasan ang muling pagganap ng dugo sa ibabaw ng parusahan. Pagkatapos nito, ipinatanggal ni Nicodemos ang mga pako sa paa at kanyang ipinagpiling ang ganito: ingatan at mahalin upang ang mga taong hindi nakakakita sa pagkamatay ng Panginoon ay magkaroon ng pagkakataong makaalam kung gaano kalaki ang pagpapakasakit ng dakilang Nazareno Kamaliko. alang-alang sa katapusan
malikot ah. Sanay. Marisa. Anak sana. Nang ang lahat na bagay na ito ay naganap na, buong galang naman nila inibugos ang banal na bangkay. Sinigap nila na huwag itong mahipo ng kanilang makasalanan kamay. Tanda ng kanilang gustusang pagalang at kababahan ng kalooban. Excuse me po. Pagkatanggal ng banal na bangkay, ito ay pagkakaisa ng mahal niyang ina. Sinigap ni Nicodemus at Arimatea na pahiran ang katawan ng aloy, balsamo at myrrha. At pagkatapos ay binalot na sa malalapad na sabana na binuhusan nila ng mamahaling pabango na galing pa sa bansang Ehipto. Lumipas lamang ang ilang saglit, ang bangkay ay kanilang inilibing sa isang bagong libingan pato na pag-aaral ni Arimatea. Pagkalibing, ang lahat ay nagsiuwi ng sakbibi ng talumpayat, ngunit may nag-aalab ng pag-asa ng paghihirap, sakit, at kamatayan ng Panginoon, ay siya naman nagiging ginhawa, lunas at buhay na walang kaluluwang nagsisi ng kasalanan. Ang pag-asa nito ay naging katotohanan sapagkat ang krus ng kamatayan ay naging krus ng buhay na walang hanggan. Tito Derek. Ang mga patong-bakal na naging kasangkapan sa kanyang kahirapan ay naging kasangkapan din